Yun na lang gamitin mo isa. Ako na. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal namin Diyos, aming Yahweh El Shaddai. Napakabuti mong Diyos, napakadakila mo. Wala kang katulad. Hindi ka nagbabago, ikaw pa rin noon. Ikaw pa rin ngayon, at ikaw pa rin. Nagpapasalamat po kami o Diyos sa biyaya na kami nabilang sa iyong mga iniligtas. Nagpapasalamat kami sapagkat kami dinala mo sa dakong ito upang ikaya kami ang makasalita. Salamat sapagkat alam namin nandito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Bagamat di ka namin nakikita, pero ikaw ay aming nararanasan sa aming buhay. Dalayan kong nasa hapong ito'y kumilos ka po ng may kalakasan. At ang mga suliranin, sakit at karamdaman, ikaw ang nangakong ikay magpapagaling at nagpapagaling na Diyos. Dalayan ko, Panginoon, kumilos ka sa buhay namin at maghari. Gawin mong tahanan mo ang aming mga puso at ang liwanag ng iyong Espiritu ang siyang aming laging panlaw sa araw-araw ng aming buhay. Diyos, kami din malingkod mo mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga awit. Dalayan kong punuin mo ng kalwalatian mo ang lugar na ito para nasa pagpo namin. Tinatin po namin na ikaw ay gagawa ng himala. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating umihig ang Panginoon.
mahirap? Nakakatuwa, mataas na kahoy, maliit na chapel, at tamang-tama yung pagbasa natin. Kasi kanina po yung pagdating ko, akala ko mahaba ito doon. May pagdating ko rin yan. Ito lang pala parang ito. Pero alam niyo, sabi nga ng wala na aklat, kaya nakaluha ako ng kaiyak. Kasi yung expectation ko na akala ko mahaba, parang inano ako ng Panginoon na, di ba alam 2 or 3 gathered in my name? Kapag may 2 o 3 tao na katito sa aking pangalan, nandun ako. Kaya wala kayo na din po ang Panginoon. At may gagawin siya sa ating mga buhay. Naiwala po kayo. Yung inaasahan nyo, mangyayari sa buhay niyo. At yan ang pangako ng Diyos. Iyan po ba? Kaya po, mataas na kahoy, maliit na chapel, maliit na rostrum, pero malaki ang pananampalataya Diyos. Ganun kaganda, no? Ha? Dahil mas malaki ang bahay ni Lord sa langit at sa mga puso natin. Amen. Diba? Hindi naman sa ganito nananahan ng Panginoon. Pag wala tayo dito, wala rito ang Diyos. Dahil ang Panginoon ay nasa puso ng bawat isa sa atin. Your heart, our heart, my heart is the temple of the Holy Spirit. Amen. Amen. Naniniwala kayo. Amen. Pagkatapos ng anniversary ito, tagumpay tayong lahat. Sabi ng Bible, ito yung narinig nyo na, sapagkat ito yung gospel lagi, tama-tama, mataas na kahoy. Pero sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas. John chapter 15 verse 1. Sino raw ang tunay na puno ng ubas? Ha? Sino raw yung tunay? Si Jesus. Kung may tunay, may faith. Tandaan niyo po yan. Ha? Sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Sino po yung ama? Si El Shaddai. Ha? At sinabi ng Panginoon, ako at ang ama ay iisa. Saan? Sa pagka-Diyos. Yung Diyos, Espiritu yun. Nasa ating lahat. Kung halimbawa tayo ito ay 50, hindi na kahulugang 50 ang Diyos. Iisa lang siyang Espiritong sumasa ating lahat. Kaya ang Ama, ang Anak, si Jesus, at ang Holy Spirit, tatlong persona na iisang Diyos na sumasa kanila because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ano? Pwede bang magmahal na ikaw lang mag-isa? Diba sabi nga sa idiom, no man is an island. Walang taong pwedeng mag-isa. God is love. That's why God is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Diyos ay ang Ama, ang Diyos ay ang Anak, ang Diyos ay ang Espiritu Santo, iisa sapagkat ang Diyos ay Espiritu at buhay. Amen. Ano yung ibig? Tutuloy ko yung pagbasa ko. Kaya ano sabi rito, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang. Ang bawat sangang. Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, ako ang tunay na puno ng ubas sa iyong mga sanga. Yun daw sanga hindi nagbubunga ay pinuputol. Tayo yung sanga, kapag hindi nagbubunga, pinuputol. Mahalaga tayo po ay magbunga.
Dahil po pag hindi nagbubunga ay pinuputol. At yung daw namang nagbubunga ay kanyang pinuputulan, dinilinis. Ibig sabihin, iniingatan ng Panginoon. God is a caring God. Diyos na nag-iingat sa atin. Pero hindi tayo namumunga, pinuputol niya. At ano daw ang nangyayari? Sabi niya, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ihiwalay sa akin. Puri, palakpakan natin kayo. Blessed be the name of the Lord. To
worshiping God. Sa lahat ng mga pumakalagpak at nagtutuli sa Diyos, ay lumalaloy ang kapangyarihan ng Panginoon. Binibigyan tayo ng lakas. Binibigyan tayo ng kagalingan. In the midst of our worshiping God, may kagalingan na nangyari sa kala ni Jesus. Amen. Palagpakan natin siya na malakas. Kasi ngayon, dahan-dahan maupo. Sabi ko po, dahan-dahan. Ano to? Kasi pag nagmamadali, baka mamaya ay masu-baso. Kaya kailangan dahan-dahan. Okay. Magandang gabi po o magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat ng sumagot muli, may bonus sa Panginoon. Amen. Amen. Napaganda ng sinabi ng Panginoon sa ating mabuting balita. No? Ha? Hindi masamang balita, mabuting balita. Sa inyong ika-31 isang anibersaryo, nabit ko yung pari diyan. Batang-bata pa yung pari nyo. Parehas lang kami. Nagwapo. Parehas lang ano? Walang pagkakaiba, bro. Wala, di ba? Kaya po, yan ang napakaganda yung presensya ng Diyos na sumasa atin. Kapag wala yung presensya ng Diyos, mga pangit tayo. Pero dahil nasa atin ang presensya ng Diyos, ang kaganda nyo at ang gwapo ng lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Dahil ang mga anak ng Diyos nasa kanyang presensya ng Diyos, ang tingin natin lahat, wala tayong nakikita ang pangit. Pero yung mga taong lagi ang napupuna ay pangit, naku, delikado po yun. Kapag inapapansin natin, puro pintas, puro puna, na po ano, mga negatibo, delikado po yun. Ibig sabihin po doon, baka ibang presensya yung nasa kanya. Dahil sabi ko ng Biblia sa John 10:10, Juan Gis. Sabi ko na parito ang magnanakaw upang magnakaw, magwasak at dasan mo pumatay. Kung tinan mo, patalino itong brother natin. Ngunit naparito ang Panginoon upang ang mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasyasya. Pag sinabing buhay na ganap, buhay na masagana. Buhay na walang sakit. Buhay na buhay na ano, bro? Mapayapa. Ayan. Kaya sabi dito, ng banal na kasulatan, pag-usapan po natin yung verse 5. Ano po? Yung po ating focus ngayon. Yung tuunan natin. Ano? Yung ating focus ngayon, sabi ng verse 5. Ano sabi dito ng verse 5? Sabi dito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y walay sa akin. Wala tayong magagawa kung tayo'y walay sa Diyos. Kaya maraming naghihirap kasi walang magawa. Pero kung nasa kanya ang Diyos, may magagawa. Ang hina. Amen? Bakit naman, Brother Rex? Kasi ang Diyos po ang nagbibigay ng ano? Ng lakas, talino, skills o yung kakayanan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaisipan para mag-isip. May mga tao hindi nag-iisip, kaya walang pagbabago ang buhay. Mahalaga mag-isip tayo, mag-isip kayo. Dahil nag-iisip kayo, sasagana ang buhay. Amen. Umpisa mo po, sabi nito ng Bible, ako ang tunay ng puno ng ubas. Di ka mo papansin yung tunay. Pag sinabi kong tunay sa English po ay true. I am the true vine. Pag sinabi kong true, may false, may fake. At kung
titingnan niyo po ang sinasabi ng Bible, sino po ba yung fake? Sino po ba yung hindi totoo? Alam mo, minsan tayong mga tao, minsan, sasabihin natin sa ating kapwa, pagpakatotoo ka naman. Pag sinabi mo sa isang taong magpakatotoo, ang nakikita sa kanya, hindi yung personalidad niya. Fake. Pag sinabi magpakatotoo ka, ibig sabihin, hindi ka plastic. Pag sinabi magpakatotoo, yung personalidad mo mismo, sino ka sa harapan ng Diyos. At yun ang sinasabi ng Panginoon. Pag tayo po hindi nagpapakatotoo, tayo po ay fake. Namumuhay tayo ng hindi totoo. And remember, sabi ng Revelation 21 verse 8, liar go to hell. Ang mga nagsisinungaling at hindi namumuhay sa katotohanan ay mapapasaapoy ng impyerno. May kausap po ba ako? Amen. Meron po? Amen. Pumalagpak na yung kausap ko. Kaya halaga po yung maging totoo ka, maging totoo tayo. Sabi ng Panginoon, ako ang tunay. Kasi po maraming fake. At ang sinasabi ng Panginoon na hindi tunay kasi sila dapat yung inaasahan ng Diyos. Ang inaasahan ng Diyos ay yung silang chosen people. Sino ba yung chosen people? Yung mga tinawag talaga ng Panginoon. The chosen people is the Israel. Ang Israel po na ini-expect ni God na siya ang magdadala sa mga tao sa Kanya. Kaso, ang Israel, ang mga Hudyo, ay hindi tinanggap siya. Hindi nila tinanggap si Jesus nung siya'y magkatawang tao. Inireject! Binaliwala. Sabi doon sa mananakasulatan, dumating yung ilaw, ngunit inibig pa nila ang dilim. Mas ginusto pa ng tao ang dilim. Ang dilim po ay sumisimbolo sa kasalanan. Minsan tayo bilang tao na dapat mamuhay sa katotohanan, mas gusto pa natin yung mamuhay sa kasinungalingan. At yun ang naisiparating ng Diyos sa akin, na dapat piliin natin yung totoo at hindi yung fake. At kayo namimili. Halimbawa kayo ay pumunta sa isang department store. Halimbawa, sa isang malaking pamilihan at naghahanap kayo ng sapatos. Sabi mo yung tatak na gano'n, pinipili mo yung uli. Sasabihin mo sa anak mo, nakuha yan anak, fake yan. Hindi yan totoo. Pinipili natin yung totoo, yung uri, yung signature. Eh bakit pinipili yung uri? Kasi sometimes, madalas po pag pinili natin yung uri, matibay, durable, maayos, quality. Diba? Eh gusto natin yung iba, minsan gusto natin mura. Kaya minsan tumatawag kami ng mura. Kasi gusto natin mura. Diba? Pero tingnan nyo, yung kilalang bansa na nagpuproduce ng mga mura, ilang araw lang na gamitin mo, wala. Disposable, tinatapon agad. At ganoon ang tao, sabi ng Biblia, ang mga hindi quality, walang bunga, pinuputol at tinatapon sa apoy.
magpapalaya, we need to choose the truth, yung totoo, yung katotohanan. Dahil sabi ni Kristo sa Juan 8:31-32, kung patuloy niya kayong susunod sa ating aral, sabi ni Jesus, tunay na kayo'y mga alagad ko at makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Eh kung tayo namumuhay sa kaplastikan, hindi ka lalaya. Hindi ka lalaya. Kapag sa kaplastikan tayo namumuhay. At lalo na kung hindi tayo namimili ng totoo, dapat piliin natin yung totoo. Huwag natin piliin yung faith, ang piliin natin yung totoo. At sino yung totoo? Sabi ng Bible, ako ang tunay na puno ng ubas. Ang totoo ay si Jesus. Kaya ang taong nagkukunwari kapag sumakal niya ang totoo, magiging totoo siya at magiging buhay niya ay kagaya ni Kristo. Diba? Sabi ng 2 Corinthians 5:17, Ikalawang Korento, Kabanata 5, Talata 17. Sabi nga ng Bible, makinig kayo. Ang sabi na doon, ang sino mang tao nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Nawawalaan na yung dati niyang pagkatapos ay bago na at ang Diyos ang gumagawa ng lahat. Yung bang nais ng Panginoon ang bunga, yung pagbabago, yung change, yung inaawit. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Maging tulad raw tayo na Jesus. Sabi ron, change my heart, oh God. Hindi tayo magiging totoo unless our hearts change. Maliban ang puso natin mabago. Amen! Noong unang panahon, bata pa si Isabel. Panahon pa po yun ni Lola Pasha. Ang puso ko noon, hindi kagaya ng puso ni Jesus. Diba? Pag Biyernes, anong ating binibigyan parangal? The heart of Jesus. Ang puso ni Kristo. Diba? Ay, hindi sinasabi ng awit eh. Change my heart, O God. May I be like you. Magi akong katulad mo. Yung puso ko'y maging katulad ng puso mo, Panginoon. Totoo yung puso ni Jesus. Ay noon, ano yung puso ko? Letter H stands for hatred. Kaya hindi ako totoo. Ang puso ko punong-puno ng sama ng loob. Hatred. Pag ang tao nabubuhay sa sama ng loob, wala yung presensya ng Diyos sa kanya. Or even, nasa kanya man yung presensya ng Diyos, hindi nila pinapahintulutan na kumilos sa kanya. They don't let to move God in their lives. Kaya pag hindi po natin pinapahintulutan kumilos ang Diyos sa ating buhay, puno-puno tayo ng hatred. Sa Tagalog, ang hatred, sama.
ilang loob. May sama ka ng loob sa biyanan mo, may sama ka ng loob sa manugang mo, may sama ka ng loob sa asawa mo, may sama ka ng loob sa kapitbahay mo, may sama ka ng loob sa manugang mo. Pag ganun po, walang bunga. Sabi nun, kapag ang sangay hindi fruitful, hindi namumunga, puputulin at itatapon sa apoy. Kasi hindi ka totoo. Namumuhay tayo ng hindi totoo, yun ang buhay ko nun eh. Kasi kung tayo namumuhay ng totoo, nasabi natin tayo Kristiyano, pero wala yung presence ni God. We don't let to move Him in our lives. Hindi natin pinapahintulot ang umilos sa buhay natin. So we are living faith. Hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Kaya yun ang aking puso. Letter H, heart. Hatred. Letter E, sa puso, heart. Envy. Pag sinabi kong envy, yung taong naiinggit. Naiinggit ka sa iyong kapwa. Naiinggit ka kasi yung asawa ng kumari mo ay mas wapo sa asawa mo. Naiinggit ka kasi mas malaki yung refrigerator nila kaysa mo. Naiinggit ka kasi mas malaki yung bakuran niya kaysa sa inyong tahanan. Envy. Inggit. Naiinggit tayo. At yan ay ugali, hindi ng Panginoong Jesus. Iyon yung mga tao hindi nagbubungad tulad puno. Kaya sinasabing pinuputol at itatapon sa ako. Huwag tayo mabuhay sa pagiging inggitero-inggitera. Kasi yun po ang naghidahilan ng sakit at karamdaman. Pag mainggitin ka, hindi ka mapagkakatulog hanggang sa bumaon ka sa utang para lang mabili mo yung pinaiingitan mong bagay, bibili ka na hindi mo kayang bayaran. Para lang masabi na mayroon ka noon dahil naiingit ka sa kapitbahay. Kung naiingit ka sa maganda sa kumari mo, ano ginawa mo? Nagpabanat ka ng balat. Sa halip na napaganda mo, lato kang pumangin kasi nabanat. Yung ilong sa halip na nandiyan, bumaba doon. Kasi hindi naman natin. Botox. Diba? Gusto yun. You are not satisfied sa Diyos na lumikha sa'yo. Kapag tayo po'y ganon, hindi ka namumuhay sa katotohanan. You are created like that. You are beautiful in front of the Lord. Maganda ka sa harapan ng Diyos. Kung hawak ko sa harapan ng Diyos, bakit kailangan ko pang baguhin at magpabotox ako? Dahil sa inggit. Hindi po yung tama. Letter A, yung mga tao laging yung magagalitin, anger. Laging galit. Pati pusa, pinagagalitan. Aso, pinagagalitan. Nakalapat din na sinisipan yan. Kasi punong-puno ng galit. You are not living like Jesus. You are not living, hindi ka na mamuhay na tulad ni Kristo. Sabi ng Panginoon, kailangan tayo mamuhay na tulad ng kay Kristo. Na bagamat siya'y Diyos, hindi po nagmataas. At hindi nagpumili na makapantay ng Diyos Ama. Nagpakababa. Siniba! Ipinako sa krus! Pero hindi nagalit ito sa mga nagpako sa Kanya. At ang sabi ni Jesus, habang siya nakapako doon, nagsalita pa, Ama, patawarin mo po sila. Hindi po nila nadadaman ang kanilang ginagawa. Totoo ba yung sinabi ni Jesus? Hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa? Ha? Totoo! Pero yung sinabi ni Jesus, bakit hindi nila nalalaman yung ginagawa nila? Kasi patay ang kanilang pananampalataya
anger, galit sa aso, galit sa pusa, galit sa asawa, galit sa anak, galit sa mga kapitbahay. Baka mamaya pag yung customer natin, hindi nagagalit natin kasi nagdumingin ang tawa. Amen. Hindi masamang magalit kung itinutuwid mo yung tao. Pero kung galit tayo lagi, hindi mo alam kung bakit ka nagagalit. May sakit na yan. Galit. Hindi mo alam. Buhay mo na laging galit. Ang taong laging galit, pag nalangin, hindi mo na malaman kung anong itsura mo. Ano ang kasunod ng buhay ko noon? Letter R sa heart, resentment. Ano ba ibig sabihin ng resentment? Hinanakit. Kapag ang tao'y laging naghihinanakit, maramdamin, sabi nito, matampuhin. Hinanakit. Bakit ka lagi naghihinanakit? Ano ang magagawa mo? Hinanakit. Puso mo ngayon'y nahihirapan dahil sa hinanakit. Yung mga tao naghihinanakit dahil hirapan, yun ang naging dahilan minsan na-stroke. Pag madalas ang tao naghihinanakit, nagagalit, naiinggit, may sama ng loob, madaling ma-stroke. Madaling ma-stroke. Kung gusto nyo mawala na agad sa mundo, tandaan niyo ang hatred, sama ng loob, envy, mainggitin, anger, galit lagi, then letter R, resentment, yung laging naghihinanakit. Naghinanakit ka sa asawa mo. Anong reason? Anong dahilan? Kasi nag-text yung asawa mo doon sa umpali mo. Nakita mo bakit may heart? May heart. Ibig sabihin ba kung may heart yun? Ibig sabihin nagliligawan na sila? Hindi. Eh bakit ka naghinanakit? Kasi pag ikay nag-text, instead na heart, ang inilagay mo lang yung okay. Isamantahan ko yung asawa. Kaya huwag maghihinanakit. Resentment at panghuli sa heart na sinasabi natin, change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Make me like you. Amen. Change my heart. Kailangan magbago. Baka mamaya mabago na naman yan, bro. Oo. Kailangan magbago yung puso natin sa panghuli, sa heart, letter T. Ano yung letter T? Timidity. Yung pagiging mahiyain. Nahihiya kang magdasal, nahihiya kang magdala ng Biblia, nahihiya kang dumalo sa prayer meeting, pero hindi ka nahihiya na tumaya ng wedding. Nahihiya tayo sa lahat para sa spiritual, pero hindi natin kinahihiya yung sinasabi na, mare, anong tumama? Ikahiya natin yung kilos ng sanlibutan. Ikahiya natin yung alok ng mundo. Huwag natin ikahiya ang alok ni Kristo sa atin na tayo'y magbago, na tayo'y maging totoo sapagkat si Kristo ang siyang tunay na puno ng ubas. Yung pumalakpak na yun ang aking bibigyan. Amen! Kaya yung ito mga kapatid, ba't tayo nasa Panginoon na, iba na yung puso natin. Kapag ang tao ay tinanggap ang tunay na puno ng ubas na walang iba kundi si Kristo,
yung puso mo'y nagiging humble. Mapagkumbaba. Mapagkumbaba. Mapagkumbaba na ba kayo? Letter E, enable. Maaasahan. Banak ng Diyos dahil si Kristo na sa puso niya, maaasahan. Sa lahat ng bagay. Para yung mga taga-Baklaran, sabi ko, sasama kayo sa outreach. Aba, nandito nga sila. Kahit sunog na, nandito sila, mga taga-Baklaran. Ha? Sila po yung may matindang barong doon sa Baklaran. Mga naghanap kayo ng barong. Ito ang gagawin sa kanila. Ang ganda. Iba yung makapagsusuot ito, makakapagyakan. Salamat po sa ating attire ngayon. Courtesy o Baklaran. Mahal kapatid, ang Diyos ay laging maaasahan. It's always enable. Ha? Enable. Maaasahan lagi ang Diyos. Sabi nga dito sa kanang nakasulatan sa ating binasa, John chapter 15, verse 5. O sa verse 7, sabi ng Bible. If you remain in me, kung mananatili ka sa akin, sabi ni Jesus, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, yung napapakinggan nyo lang ngayon. Hingin nyo na ang inyong maibigan at ipagkakaroon niya sa kanya. Amen? So, kailangan po yun, enable. Letter A, kapag si Kristo yung nasa ating tinagtatatuloy na puno ng ubas, you are always available. Hindi ka mag-reason, hindi ako pwede. Kasi ganito. Sabi noong hindi pa tinatawag pa ng Panginoon, halika kayo sa akin, maglingkod kayo. Sabi noon, opo, susunod po ako. Kahit anong mangyari, susunod po ako sa iyo. Pero nung tinawag na, ay, hindi pala pwede ngayon, magpapaalam muna ako. Ay, ipapakasal muna pala. Ay, mayroon palang ipapalibig ako. Ang daming reason. Hindi able. Hindi able. Kailangan po tayo kung si Kristo nasa atin. Yun ang ibig sabihin ng yes. Yes. Walang no. Yes. Sabihin nyo yes. Yes. Ulitin nyo. Yes. No. Yahweh El Shaddai. Yes. Yun ang ibig sabihin ng yes. Yahweh El Shaddai. Kaya kanina nag-invest ako eh. Sa awit pa lang. Kasi sabi natin doon sa awit natin, I will praise you till I die. Sino ko anong ibig sabihin ng inaawit natin? Pupurihin kita, Panginoon, habang ako'y nabubuhay. Yung iba buhay pa, ang wala na. Naglipat na ng ibang reliyon, naglipat na ng ibang fellowship. Pero sabi naman na nandito, I will praise you till I die. Diba? Ako pinag-inglayan ko yung mga inaawit natin na else na spirituality. Ha? Pagkakapag doon sa ano, diba? Sa awitin purihin ng Panginoon. At ang sabi naman, awitan ay libutin na. Yung mga awitan ninyo, yung mga awitan, mga dampuhan natin lahat, ay kalimutan na sabi doon sa awit. Diba? Sa purihin ang Panginoon. Diba? Pagkatapos may portion doon na, ano sabi sa portion doon? Ano sabi doon sa portion doon? Ha? Tapos ano sabi? Sabi doon, si Kristo ay narito na. Tapos, halitan ay iwasan na. Halitan ay iwasan na. Kung narito na si Kristo, tapos may halitan pa sa bawat isa. Nandun pa sa inyo yung hatred, envy, anger, resentment, at pagiging mahiyain, timidity. Abay, paano ka makakasama pag dumating si Kristo? May iwan ka. Kaya sabi sa akin, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, daming
mag-aagitan, paano matutulungan niya? Ha? Nag-aalitan yung mga asawa, nag-aalitan yung mga anak, nag-aalitan yung mga kapitbahay, nag-aalitan yung mga kumari. Maghihirap talaga ang bansa Pilipinas kung agitan ang nagyayari. Isabi niyo sa awit ay, agitan ay iwasan na. At yun ang ibig sabihin ng yung sanga na namungunga ng sagana. Nawawala yung agitan. Nawawala yung tampuhan. Nawawala yung inggitan. Nawawala yung comparison sa isa't isa. Ang naghahari sa kanya ay pag-ibig. Amen. So, humility, enablement, and able. Ha? Tapos, letter R, repentant heart. Kasi ang lahat ay nagkakasala, pero nandun ang kanilang paghingi lagi ng tawad sa Diyos, bilang ikaw ay ready lagi, handa sa anumang panahon, handa ka, dumating man ang Panginoon. Sa oras na ito, handa kang humarap sa Kanya. Repentant heart. No? Kahit nasasakyan ka, nagdadrive ako sa Lord, forgive us, O Lord, sa anong pumapagkakasala ng gagawa ko. Humihingi lagi ng tawad at nagpapatawad. Sabi ng Mateo 6:14, magpatawad kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Kung kayo niya ay hindi nagpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Nakasalalay sa pagpapatawad natin ang pagpapatawad ng Diyos. Mateo 6:14. Amen? At ang panghuli sa letter P ay truthful heart. Pusong totoo, makatotohanan, hindi ka na plastic, hindi ka na tupperware, at lalo hindi ka na urukan. Totoo, living in holiness, namumuhay na may kabanalan. Amen? Anong ibig sabihin ng ating password na truth o true? Ano na true ay unang-una ang totoo. Makikilala mo ang totoo. Letter 3, maaasahan mo siya. Letter 3, mapagkakatiwalaan mo ang totoo. Yung plastic, hindi mo pagkakatiwalaan. Pag sinabi mo ngayon sa taong plastic, naku, buong baryo alam na yung sinismis mo. Pag hindi totoo yung tao. Pero yung totoo, letter B, trustworthy. Ang taong totoo, nabubuhay sa katotohanan, sila po ay trustworthy, mapagkakatiwalaan. Kahit sikreto, kung pwede mo sabihin. Pero sa hindi totoong tao, yung taong plastic, pag sinabi mo ngayon, mamaya-maya buong barangay, alam nga yung sikreto mo. Kaya si Kristo bilang totoo, pag sinabi mo sa Kanya, mapagkakatiwalaan mo ang Diyos. Kaya yung Diyos na ito, pag nasa atin, mapagkakatiwalaan mo yung tao yun. Pangalawa, respectful. Anong ibig sabihin ng respectful? Ano? Kagalang-galang. Yung mga namumuhay sa katotohanan, kagalang-galang. Yan yung mga tao din namumuhay sa katotohanan. Yan ang mukha. Di ba, iniiwasan ka? Iniiwasan ka kasi hindi ka kagalang-galang. Dahil hindi ka namumuhay sa katotohanan. Yung tao namumuhay sa katotohanan, respect. Dahil nasa kanya yung Kristo ating iginagalang. Magpagkailanman, ikaw pa rin, Jesus. Letter U sa true, sabi dito tayo na true by letter U is understanding.
Ang tao na bumuhay sa katotohanan, maunawain. Naunawaan kung bakit mainit ang ulo mo ngayon. Naunawaan niya, kaya kahit na mag-asawa nagkakasundo sila, kahit mainit ang ulo ng asawa niya. Kasi namumuhay sa katotohanan. Nag-a-apply niya yung Kristo nasa buhay niya. Understanding. Pero kung lagi kayo nagtatalo, hindi mo makunawaan, hindi kayo nagkakaunawaan mag-usan ako. Baka urukan niyo. Amen. At panghuli, enduring. Ang sinabing enduring, doon ko natin ang pray. Yung kanyang pananampalataya, talaga naman po, endures forever, mananatili. Talagang andun lagi. At ganyan ang tao namumuhay sa ating Panginoon. Nung nabuhay na ako sa Panginoon, sabi ko yung puso ko gano'n, may hatred, may envy, may anger, may resentment, timidity, mahiyain ako. Pero nabuhay na ako sa Panginoon, ito na. Pinatitigil ng magsalita, salita pa ng salita. Tingin na lang tingin yung mga tao sa orasan, di pa ako tumigil. Di ba bro? Yung ganun po. Kaya mahalaga po yung si Kristo. Ay sabi mo sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga. Ayun, yung mamumunga, yun yung pusong mapagkumbaba, pusong maasahan, enable, pusong laging available, underlagi, at pusong repentant, naghihingi agad ng tawad sa Diyos, alam niya, may pagkakamali siya, at yung pusong makatotohanan, namumuhay ng totoo. At yan po ang buhay dapat natin. Yun yung puno, sabi ng Panginoon, kung ang puno ng ubas kayo mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, at siyang mamumunga ng sagana, sapagkat, kung wala yung totoo, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya po, kung tayo hiwalay kay Kristo tulad ko noon, hiwalay ako sa Panginoon, wala akong magawa. Tamad ako. Tamad. Diba yung tamad? Walang ginagawa. Kaya, naghihirap ang buhay. Dahil sa kasalanan ko, nagkasakit ako sa puso. Lumaki ang puso ko. Enlargement. Nagkaroon ako ng rheumatic heart disease. Nagkaroon ako ng para sa 4 na ugat. At nagkaroon ako ng ulcer. Nagkaroon ako ng hepatitis. At nagkaroon ako ng spot sa baga. Pero may buti ng Panginoon. Sabi ng Exodus 15:26, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. At mula noon, nang tanggapin ko siya, ako'y kanyang pinagaling. At ngayon ako po ay 68 years old na, going na, mahigit 1 taon, magsi-70 na, good health at buwako pa. Hindi pa ako nasasabi. Sabi ng iba. Nung dati ako nun, kamukha ni Palito, payat-payatan sa takip. Pero ngayon, ang sabi ng iba, kamukha na raw ako ni Alden. Purihin si Jesus. Kaya ngayon, tumayo na ang lahat ng mga nais maging totoo sa harapan ng Diyos. Taas ang kamay, sabi ng Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula po sa aking pagkawala hanggang sa kasalukuyan. At mula po ngayon, inaangkin ko po na ako'y makasalanan, nagsisisi, at nagbabalik ko. Kaya naman, Panginoong Jesus, tanging sa iyo lang ako magtitiwala ngayon at magpakaya. Sa Panginoong Jesus tayo magtitiwala. Hindi sa pera, hindi sa kagandahan. Hallelujah. Ako magtitiwala sa biyaya niyang Ama.
buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naman siya tumakamay. Ang Panginoon kapag kailan pa man. Uy, kailan tatabi? Walang kamalapitan. Amen. At para bang kaibig
Mahal na mahal na tayo. Dahil niyo po, lagi nakasubaybay ang Diyos sa atin. Sa mga nagmamahal sa Kanya, sa mga tumangkap sa Kanya. At siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos na ngayong gabi hindi magpapalayas. Pagkala natin, I am the God that healeth thee. Ang Diyos na higa niya. Declare at angkinin mo ang pagdali ng kapatid. Amen. Malayo man ang kinalalagyan mo, nandyan ang Diyos at hinihipo ka. Ang ganin mo ng Diyos ay nagpapagaling sa iyo ngayon. Tanggapin mo ang kagalingan. Receive the healing power in the name of Jesus Christ. Receive by faith. Be healed. Be healed. Receive the power. Receive healing. Receive deliverance. Receive the anointing of God. Be healed. 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 Receive. 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 He's moving. He's moving. He's doing something good in you. Na ginagawa siya. Tumatanggal. Nagpapagaling. Amen. Nagpapalaya. It's by faith that you receive it. It's by faith that you receive healing. It's by faith that you receive God's miracle. Tanggapin mo sa pamagitan ng pagsampalataya. Angkinin mo ang kalayaan. Angkinin mo ang kagalingan. Angkinin mo ang himatahan ng ating Panginoon. Tandaan mo yan. He's always there. He's always there to guide you. Yes. Declare that He is there. Amen.
inyong mga prayer request. 15 minutes more sa nakalagay sa mission order mo. Alas 7 na nakalagay nun. Kaya hindi tayo alam ko ako'y advance na. So sa aking relos, 15 to 7. Kaya tama yung oras dahil. Nasa lahat na yan? At manalig kayo? Naniniwala ba kayo pag-uwi nyo? Pagdating sa bahay nyo, mahimala? Naniniwala kayo? Pagdating sa bahay nyo, mahimala? Nakakagulat? Naniniwala kayo? Okay. Kung ano man yun, paniwalaan. Okay. Ama namin Diyos na makapangyarihan, basbasan ang mabagay na ito, panyong asin langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at lahat ng aming mga prayer requests. Inaangkin po namin na lahat ng ito ay answered prayer na. At Diyos, pagbasahan ang lahat ng kanilang daladalahan. Maging bag, wallet, passport, at lahat ng aming mga kasuotan. At inaangkin po namin maging aming mga handog sa iyo. Ito'y ibabalik mo ng iba yung pagpapala sa siksik-liglig at umaapaw. Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat kami ay pinagpala mo na. Sa pag-alam ni Jesus, ang lahat ay umawit ng give thanks habang inuulay tayo yung mga prayer request. Hallelujah. Salamatan. Kung paano po pinagpala ni Lord na nakapunta sa 25 countries dahil sinasumpot ko lagi at sinasabi ko, Lord, makarating ako ng ganon. Lord, parating ko yung apelito ko, Amerika. Hindi nakarating na. Diba? Ang pinito. Nung naghahanap makarating ng Amerika, pumunta si Brother Rex Amerika. Ito, mayroon na kung sa ano yung palatandaan. Makakarating sa Amerika yung mga isigaw. Okay? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pa lang po ako. Yan yung pinag-aralan namin dito sa aming diploma certificate, ano? Huwag daw natin ikakahiya ang pagsasign of the cross. Catholic lang ang nagsasign of the cross. Yung ibang sikta wala nun. Kaya masarap yung mayroon nun. Diba? Yung mayroon nun. Yung wala nun, jack wala nun. Diba? Kaya masarap yung mayroon nun. Diba? Yun ang kagandahan sa atin. Okay? In the name of the Father, sa kanan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Espiritu pala po. Espiritu Santo. Amen. Okay, handa na kayo ha? Ito na ang unang biyaya tayo. Ito na! Pangalawang biyaya, ito na! Pangatlong biyaya, ito na! Happy na tayo! Salamat po sa inyo mga kapatid. Bago po tayo umuwi, nakain mo tayong lahat. Ano, bawat wala na yung dito na tayo. Jesus is alive. That was lost his victory. The rain is getting down. Jesus is alive.